Magandang araw po sa inyong lahat and welcome. Panibagong senatorial survey po para sa May midterm elections na inilabas ng Oculum Research and Analytics. Ginanap po itong survey na to last quarter of 2024 na may 1,200 respondents. Pero bago po kayo magsabi ng fake news na naman itong Oculum, alamin niyo po muna, baka naman sakaling pumasok na yung inyong mga kandidato. Pero bakit ba lahat na lang ng survey firms sinasabing fake news, lalo na ng mga DDS, magmula sa Pulse Asia, SWS, Tangeray, Okta Research, lahat po na naglabas ng senatorial survey binansagang fake news ng mga DDS. Porque ba wala pa rin yung inyong mga kandidato, fake news na? Ang mga survey pong ito ay survey lang. Nasa taong bayan pa rin naman po kung sino ang iboboto nila. Kahit pa paano ito naman kasi ay nakikita natin yung trend kung sino ang pasok at kung sino ang hindi. So kung fake news man ito o hindi, bahala na po kayo sa buhay nyo. So dito po sa Oculum Research, meron po silang top 25. And we're going to start from the bottom going up to number 1. Nag-aagawan po sa pwestong 24 to 46 si Jimmy Bondoc at si Bonifacio Bosita. Sa slot na 21 to 23, nandiyan po si Chavit Singson at si Philip Salvador. Mag-aagawan naman po sa pwestong 20 to 23, Rodante Marcoleta, Chavit Singson at si Philip Salvador. Sa slot number 16 to 20, nandiyan po si Bam Aquino, si Francis Tolentino, si Francis Pangilinan at si Willie Ong. Magtutunggali naman sa pwestong 12 to 17 si Benhur Abalos, Gringo Onasan, Lito Lapid at si Amy Marcos. Sa pwestong 9 to 12, it's anybody's ball game para kay Willie Revillame, Ping Lacson, Camille Villar at si Abi Binay. Para sa pwestong 4, 5, 6, 7, and 8, labo-labo naman po si Pia Cayetano, si Bongo, si Bato de la Rosa at si Manny Pacquiao. Pwede naman magpalitan sa pwesto sa pagka number 2, 3, and 4 si Ben Tulfo, si Bong Revilla at si Tito Soto. And again, consistently at number 1 si Erwin Tulfo. O ayan, pumasok ba sa top 25 yung inyong mga kandidato? Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang kanilang percentage points, narito po ang top 12. Ayon po sa Oculum Research and Analytics. At number 1, Erwin Tulfo with 70.8%. Sumusunod po si Tito Soto at number 2 with 52.3%. At number 3, Ben Tulfo with 50.1%. And at number 4, Bong Revilla with 49.2%. At number 5, nandiyan po si Pia Cayetano with 46.9%. At number 6 with 46.3%, Manny Pacquiao. Number 7, Bongo with 44.4%. Followed by Bato de la Rosa at number 8 with 43.8%. At number 9, Abi Binay with 40.3%. Sumusunod si Ping Lacson with 39.2%. At number 11, Camille Villar with 37.5%. At yung last sa top 12, Willie Revillame with 36.2%. So yan po yung top 12 according naman sa kanilang percentage votes. So ituloy po natin from number 13 to 25. At number 13, Amy Marcos with 33.3%, followed by Lito Lapid with 31.1%. Sumusunod, at number 15, Gringo Onasan with 28.1%. At 26.3%, Benhur Abalos at number 16. Number 17, Francis Tolentino with 23.3%. Sumunod si Doc Willie Ong at number 18 with 22.5%. Number 19, Bam Aquino with 19.6%. At number 20, Francis Tolentino with 16.3%. At ito ang last 5.
At number 21, Rodante Marcoleta with 14%. Sumunod si Philip Salvador with 12.8%. At number 23, Chavit Singson with 11.3%. Pero alam po natin, nag-back out na po si Chavit Singson sa senatorial race. And last two, at number 24, Bonifacio Bosita with 7.1%. And at number 25, Jimmy Bondoc with 4.2%. So doon po sa top 12, naunahan pa ni Willie Revillame si Amy Marcos with Willie Revillame garnering 36.2% and Amy Marcos with 33.3%. So doon po sa top 12, namamayagpag pa rin po ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Abby Binay, Ping Lacson, and Camille Villar. So, 8 po sa 12 slots. At ang natitirang 4 na hindi kasama sa lineup ng administrasyon, Ben Tulfo, Bongo, Bato de la Rosa, and Willie Revillame. Makikita naman po natin, iba-ibang survey, iba-iba rin po ang pangalan. Although may mga consistent po na nandyan sa top 12, pero pagdating sa number 6 to 12, nababago po. May mga survey na andun ang pangalan ni Willie Revillame, may mga survey na wala. May mga survey na andun si Amy Marcos, pero madalas siya ay nasa number 11, 12, at may mga survey din na wala siya sa top 12. So itong survey na to ay galing sa Oculum Research and Analytics. If you will go back to my past videos na meron tayong inilalabas na mga senatorial surveys, doon nyo po makikita ang trend. Sino kaya ang siguradong makakapasok sa 12 at sino yung mga nanganganib mawala? Yung now you see them, now you don't. Example po si Amy Marcos, si Willie Revillame, si Bato de la Rosa, si Camille Villar, si Lito Lapid, at si Benhur Abalos. So habang papalapit po ang midterm elections, makakarambol-rambol pa po itong mga surveys na mga susunod na lalabas. Kayo po, pumasok na ba ang inyong bet na kandidato sa top 12?